Good morning. Good morning. Magandang umaga. Happy Mother's Day. We welcome all of you to our liturgy as we celebrate the fifth Sunday of Easter. We extend a warm greeting to all present and those who see us through social media. In Easter time, we celebrate the final event of the Paschal mystery, Christ's resurrection. It is a time of rejoicing in salvation and a renewed life in the body of Christ. As we begin our celebration today, we ask that you please remember our parish family in prayer and generously support our financial needs. In this Mass, we join our prayers for the soul of Norma Mayo, 40th day. Please stand and let us join in singing the entrance hymn. Magsiawit kayo sa Panginoon. Hallelujah! Magsiawit sa Panginoon. Purihin, purihin ang kanyang pangalan. Ipahayag, ipahayag ang dulot niyang kaligtasan. Magsiawit kayo sa Panginoon. Hallelujah! Magsiawit sa Panginoon. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkakaisa ng Espiritu Santo naway laging sumainyo. Tayo nagdiriwang ng misang ito sa ikalimang linggo ng Pasko ng muling pagkabuhay ni Kristo at atin ding ipinagdiriwang at binibigyang parangal ang lahat ng mga ina, ang lahat ng mga nanay for this Mother's Day which we celebrate on this 10th of May. Inaalay pa rin natin ang ating misa sa lahat ng kahilingan ng ating Santo Papa, sa lahat ng apektado nitong COVID-19 at lahat ng mga taong naghihikahos, nahihirapan, lahat ng mga taong may sakit dahil dala ng itong virus ng COVID-19. Bilang paghahanda sa ating banal na pagdiriwang, ihingi natin ang tawad sa Panginoon lahat ng ating mga pagkukulang at pagkakasala. Tayong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitaasan at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin dahil sa dakila mong angking kapurihan. Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Panginoong Jesucristo, bugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin. Sapagkat ikaw lamang ang banal, ikaw lamang ang Panginoon,
Ikaw lamang, O Jesucristo, ang kataas-taasan, kasama ng Espiritu Santo, sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kaming mga tinubos ay tunghayan mo ngayon sa iyong kagandahang loob, upang sa pagsampalataya sa anak mong si Kristo, makamtan ang kalayaan at pamana sa piling mo. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, dumarami na ang mga sumasampalataya at nagreklamo ang mga Helenista laban sa mga Hebreo. Sinabi nilang ang mga babaeng balo sa pangkat nila ay napapabayaan sa pang-araw-araw na pamamahagi ng ikabubuhay. Kaya't tinipon ng 12 ang buong kapulungan ng mga sumasampalataya at sinabi sa kanila, hindi naman dapat pabayaan ang pangangaral ng salita ng Diyos upang mga siwa sa pamamahagi ng ikabubuhay. Kaya, mga kapatid, pumili kayo sa mga kasamahan ninyo ng 7 lalaking kilala sa pagiging mabuti, matatalino at puspos ng Espiritu Santo, at ilalagay namin sila sa tungkuling ito. At iuukol namin ang buong panahon sa pananalangin at sa pangangaral ng salita. Nalugod ang buong kapulungan sa panukala ng mga apostol, kaya't pinili nila si Esteban, isang lalaking matibay ang pananalig sa Diyos at puspos ng Espiritu Santo, at sina Felipe, Procoro, Nicanor, Timon, Parmenas at Nicolas na taga-Antioquia, isang hentil na naakit sa Judaismo. Iniharap sila sa mga apostol. Sila'y ipinalangin ng mga ito at pinatungan ng kamay. Patuloy na lumaganap ang salita ng Diyos at ang sumasampalataya ay parami ng parami sa Jerusalem. At maging sa mga saserdote, marami ang sumasampalataya. Ang salita ng Diyos. Poon, pag-asa ka namin, pag-ibig mo'y aming hiling. Pag-asa ka namin, pag-ibig mo'y aming hiling. Lahat ng matuwid dapat na magsaya dahil sa ginawa ng Diyos sa kanila. Kayong masunuri, magpuri sa Kanya. Ang Diyos na poon ay pasalamatan. Tugtugin ang alpat awit ay saliwan. Poon, pag-asa ka namin, pag-ibig mo'y aming hiling. Panginoon, tapat sa Kanyang salita at maaasahan ang Kanyang ginawa. Minamahal niya ang gawaing matapat at ang pag-ibig niya sa mundo'y laganap. Poon, pag-asa ka namin, pag-ibig mo'y aming hiling. Ang may takot sa Diyos at nagtitiwala sa Kanyang pag-ibig ay kinakalinga. Hindi babayaang sila ay mamatay, kahit magtagutom sila'y binubuhay. Poon, pag-asa ka namin, pag-ibig mo'y aming hiling. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pedro. Mga pinakamamahal, lumapit kayo sa Panginoon, sa batong buhay na itinakwil ng mga tao, ngunit hinirang ng Diyos at mahalaga sa Kanyang paningin. Wari mga batong buhay, maging sangkap kayo ng isang templong espiritual, at bilang mga saserdoteng nakatalaga sa Diyos, maghandog kayo sa Kanya
ng mga haing espiritual na kalugod-lugod. Kalugod-lugod sa Diyos dahil kay Hesus Kristo. Sapagkat sinasabi sa kasulatan, masdan ninyo, itinayo ko sa Sion ang isang batong panulukan, hinirang at mahalaga, hindi mabibigo ang sinumang nananalig sa Kanya. Kaya nga, mahalaga siya sa inyong mga may pananalig. Ngunit sa mga walang pananalig, matutupad ang nasa kasulatan. Ang batong itinakwil ng mga tagapagtayo ay siyang naging batong panulukan at naging batong katitisuran at ikararapa ng mga tao. Natisod sila sapagkat hindi sila sumunod sa salita ng Diyos. Ito ang itinalaga sa kanila. Datapwat kayo ay isang lahing hinirang, mga saserdote ng hari, isang bansang nakatalaga sa Diyos. Pinili kayo ng Diyos upang maging Kanya at maghayag ng mga kahangahangang gawa niya. Siya rin ang tumawag sa inyo mula sa kadiliman tungo sa Kanyang kagilagilalas na kaliwanagan. Ang salita ng Diyos. Hallelujah, 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 hallelujah. Ikaw, O Kristo, ang daan, ang katotohanan at buhay, patungo sa amang mahal. Hallelujah, 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 hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Huwag kayong mabalisa, manalig kayo sa Diyos at manalig din kayo sa akin. Sa bahay ng aking Ama ay maraming silid. Kung hindi gayon, sinabi ko na sana sa inyo. At paroroon ako upang ipaghanda ko kayo ng matitirhan. Kapag naroroon na ako at naipaghanda na kayo ng matitirhan, babalik ako at isasama kayo sa kinaroroonan ko. At alam na ninyo ang daan patungo sa pupuntahan ko." Sinabi sa kanya ni Tomas, "Panginoon, hindi po namin alam kung saan kayo pupunta. Paano namin malalaman ang daan?" Sumagot si Jesus, "Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makapupunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Kung ako'y kilala ninyo, kilala na rin ninyo ang aking Ama. Mula ngayon ay kilala na ninyo siya at inyong nakita." Sinabi sa kanya ni Felipe, "Panginoon, ipakita po ninyo sa amin ang Ama at masisiyahan na kami." Sumagot si Jesus, "Matagal na ninyo akong kasama, Felipe, di yata't hindi mo pa ako nakikilala. Ang nakakita sa akin ay nakakita na sa Ama. Bakit mo sasabihing, ipakita mo sa amin ang Ama? Hindi ka ba naniniwalang ako'y sumasa Ama at ang Ama'y sumasa akin? Ang mga salitang sinasabi ko ay hindi ko sinasabi sa ganang aking sarili. Ang Amang sumasa akin ang gumaganap ng kanyang mga gawain.
Maniwala kayo sa akin, ako'y sumasa Ama at ang Ama ay sumasa akin. Kung ayaw ninyong maniwala sa sinasabi ko, maniwala kayo dahil sa mga gawang ito. Sinasabi ko sa inyo, ang nananalig sa akin ay nakagagawa ng mga ginagawa ko at higit pa rito, sapagkat pupunta na ako sa Ama. Mga minamahal kong kapatid, ang mabuting balita ng ating katubusan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang good morning sa inyong lahat. Lalo tigil doon sa kasama nating nagdiriwang sa kanilang mga bahay via live streaming dito po sa ating misa sa Santa Marta, dito sa La Puente. Ang araw po ngayon ay May 10, 2020, linggo, ikalimang linggo ng Pasko ng muling pagkabuhay ng Panginoon. At ngayon din po ay Mother's Day. Dahil po medyo mainit sa labas, nagsisimula ng uminit, maganda munang tumawa. Meron pong tatlong magkakaibigan. Nung sila ay magkakaibigan, sobra silang close sa isa't isa. Dahil sobra silang close, lahat ng kalokohan, kasama silang tatlo. Nung sila ay namatay, nagkataon nagbago ang rules sa langit. Ang sabi, bilang parusa sa inyong mga ginawa, merong parusa, may kasamang gantimpala. Ang parusa ninyo, ibibigay ng Diyos ang inyong mga kapareha sa langit. Depende kung paano kayo nabuhay. Lumapit ang isa, at nung nakita si Saint Peter, ang ibinigay sa kanyang kapareha, hindi kagandahan. Masakit yung salitang pangit. Tawagin nating aesthetically challenged. Yan. Sinabi sa kanya, bakit yan? Bakit yan ang ibibigay mo sa akin? At tatandaan mo, nung bata ka pa, may pinatay kang ibon, binato mo hanggang mamatay. Sabi ni Saint Peter, high-tech sa langit, naka-record yan. Wala siyang choice, yun ang kanyang kapareha sa langit. Lumapit yung isang kaibigan, kaparehas ng kapalaran, binigyan ng Diyos ng isang kaparehang aesthetically challenged. Sabi niya, bakit po hindi mo ba nakita dong video, nandun ka sa likod, kasama ka sa bumabato? Yan din ang parusa mo. Yung pangatlo, dahil magkakaibigan sila, alam niya na ang kanyang kapareha. Expected niya na. Nga lang nung lumabas si Saint Peter, may napakagandang babaeng kasama. At yan ang kapareha mo. Nagulat siya. Nagprotesta yung dalawa. At ang sabi nila, bakit ganun? Magkakasama kami, magkakaibigan kami. Kasama siya sa bumato. Bakit maganda yung kapareha niya? Sabi ni Saint Peter, hindi siya ang pinarurusahan. Ang pinarurusahan yung babae. Dahil yung babae, meron ding babaeng pinatay na ibon. Ang lalaki ang aesthetically challenged. Alam niyo po, ang gospel natin ay tungkol sa langit. Ano nga ba ang langit? Dahil po ang Panginoon ay malapit nang mag-ascend sa langit. Ascension is in 2 weeks' time. And therefore, the gospel that we will be hearing from today until next week, it's all about heaven, the description of heaven. At dahil nais ng Diyos na makita natin kung saan tayo pupunta,
binigyan niya po tayo ng pagkakataon para tignan ano ang langit. What is heaven? In the year 1975, ako po ay 1 year old pa lang, merong isang mapakagandang kanta. Theme song ng movie, ang tawag ay Mahogany. Kaya ang tawag yan ay Theme of Mahogany. Napakagandang kanta. Hindi ko lang alam kung sino kumanta, kung totoo talaga si Diana Rose. Dahil hindi pa nga po ako nagkakaisip, 1 year old pa lang ako. Pero maganda yung kanta. It's an existential question, existential song, that the first line of the song is an existential question. Ano yung kanta? Do you know where you're going to? Do you like the things that life is showing you? Where are you going to? Do you know? At eto rin yung tanong ng unang intelligent mortal. Tinanong ng Diyos ang isang Adam, ang isang matalinong nilikha ng Diyos. Where are you? Pagkatapos kainin ni Adan ang prutas, tinanong ng Diyos, nasan ka? Asan si Adan? Nagtatago po ako. Ba't ka nagtatago? Dahil ako ay hubad. Ito rin po ang tinatanong sa gospel. Nagtanong si Tomas, Panginoon, where are you going? Sabi ng Panginoon, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father but through me. Nung una kong binasa ito, naguluhan ako. Pero dahil siguro sa ang focus ko ay tungkol dun sa tanong, hindi dun sa kung saan naggaling ang tanong or what triggered the question. What triggered the question is man's quest for where to go. Where is life heading? Saan nga ba tayo hahantong sa kaduluduluhan ng buhay natin? Nais ko pong makita natin na ang Panginoon po, hindi lamang tayo tinuruan, sinamahan, hinanda pa ng Diyos ang atin pong pupuntahan. The Lord prepared. I am going to prepare a place for you. Napakagandang salita. Ngayon po, pagka nagmimisa ako sa patay, pag ito ang ebanghelyo, this is a very consoling gospel for the dead. For the Lord says, where I am going, I will come back again and take you to myself. For where I am, you also may be. Yun po ang nais ng Diyos, na makasama tayong lahat sa kaduluduluhan ng buhay. But just the same, Philip would not let it go without an argument, and Philip asked the Lord, Lord, show us the Father and that will be enough for us. Kaya nga naman ng Diyos siguro napapakamot sa ulo. Ilang taon nyo na akong kasama at hindi mo pa rin ako nakikilala. I've been with you for a while and you still do not know me. Whoever has seen me has seen the Father. You know po, pag pupunta tayo sa ospital, lalo na pag meron kang dadalawing may sakit, very depressing. Sometimes very discouraging pag ang nalaman mo, yung dadalawin mo may malubhang sakit. Pero hindi lahat ng malungkot nasa ospital. May masaya rin. Pag ang dadalawin mo bagong panganak, sa nursery ward, sa nursery section ng hospital, masaya. May mga bagong panganak, yung nanay at tatay titingin sa salamin at sinasabing, kamukha niya yung ilong mo o kamukha niya yung pilik mata mo. Gandun, nakita. Kamukha niya yung facial features mo. Mahirap pag yung bata kamukha ng kapitbahay. Ganda kung kamukha ninyo. Kamukha ng nanay at tatay. Pero hindi ibig sabihin ng Diyos dito sa gospel, the Father and I have the same nose or the same physique, the same feature. What the Lord was saying is that I have the same capacity to love as the Father. I have the same capacity to forgive as the Father.
At yun yung hindi nakita ng mga apostoles. Kung hindi nyo man makita, sabi ng Diyos sa akin, tignan nyo na lang sa mga ginawa ko. At ganito rin ang Ama. A very consoling gospel that we have a God who knows our situation. A God who understands where we are right now. A God who fully knows our problems. Kaya nga naman sa Ingles po, nagsimula ang gospel, do not let your hearts be troubled. Sabi sa Ebanghelyo, huwag kayong mabalisa. Isang napakagandang reward ng pagiging pare, ang makapagkaroon ng pagkakataon para makausap ang mga taong spiritually troubled. Gulong-gulo sa buhay, maraming problema. Pero sa 22 taong pagkapari ko, I can consider there are two types of people who have problems. Yung una, yung mga taong sinasabing, hopeless na ako, ang dami kong problema, maski ang Diyos hindi na ako mapapatawad. Ang pangalawang klase ng tao, yung mga taong nagsasabing, Lord, sabihin mo lang, gagawin ko. Nagkamali man ako, babawi ako. Yun po yung unang tao, pagkausap mo, madidepress ka. Pagkatapos kung kausapin yung mga ganon, parang drained ka. Dahil puro sa isip nila, wala na akong pag-asa. Pero yung pangalawang klase ng tao, na ang tingin sa problema, ay tutulungan ka ng Diyos. Mas lumalakas, mas nabibigyan ng pag-asa. At ito nga po ang nais ng Diyos. Makita natin, sa ating kalungkutan, nandyan ang Diyos. Sa atin pong paghihirap, kasama ang Diyos. At napakaganda pong ikonekta ang ating ebanghelyo sa Mother's Day. Ang nanay gagawin ang lahat para sa anak. Sabi nila, meron po tayong 4 na mothers. Do not forget this. We have 4 mothers. First is Mother Earth, na dapat nating ingatan, na dahil siguro sa ating kapabayaan, hindi natin iningatan ang Mother Earth, bumabalik sa atin ang sakit, ang virus. Ang sabi ng Presidente, ang Tagalog nito ay virus, pero ito po ay virus. Ang virus ay nangyari dahil nga po sa ating kapabayaan. Binigyan tayo ng kalikasan. Sad to say, hindi natin iningatan. Kasama po yan, we have Mother Earth. Ang pangalawa po, Mother Church, inang simbahan. Simula nang tayo'y mabinyagan, naging miyembro tayo ng inang simbahan. Ang simbahang dapat din po nating sinusuportahan, inaalagaan, tinitignan ng pananampalataya sa simbahan. Pangatlo po, ang mga nanay na nagsilang sa atin. We cannot be in this world without our own mothers. But come to think of it, even the Lord Jesus Christ needs a mother. For Him to be called human, He has to be born from a mother. Yun po'y napakaganda. The Lord shares our humanity because He was born of a woman. At pang-apat, ang mahal na Birheng Maria, ang ating pong ina, ina ng Diyos at ina ng sambayanan ng Diyos. Sana po makita natin kung paano natin inaalagaan ang ating mga ina. Hindi dahil sa hindi ka mahal ng nanay mo kung bakit siya nagagalit sa iyo. Nais lang ng nanay mo na hindi ka mapahamak. Alam niyo po yung nanay ko, mahilig yan sa teleserye. Mag-isang umiiyak sa cellphone pag nakapanood ng nakakaiyak, ng nahihirapan. Noong ako po ay nagsisimula sa pagkapari,
at ako ay na-assign sa Muntinlupa, lalo na pag pumapasok ako sa preso. Sa mga unang panahon, sinasabi ko sa kanya, galing ako ng preso, proud pa ako. Ang sabi niya sa akin, ba't ka pumasok doon? Noong nakaraang linggo, nagpunta po ako sa ospital. May dinalaw akong may COVID. How far, what is the farthest distance that you had with a COVID patient? I could say I was 6 feet apart. Pero bago ka makapasok, napakahigpit. Napakaraming tanong. But just the same, merong mamamatay, walang gustong pumunta, napunta ako. Pagpunta ko doon, may harang naman na glass, pero kitang-kita ko kung gaano naghihingalo ang isang taong may sakit. Pagtapos ko doon, pumunta sa ospital, bumalik ako dito. Palit ako ng damit, naligo ako. Nanay ko, hinahanap ako. Ba't hindi ka pumupunta dito? Sabi ko, may ginagawa ako. Tanong uli siya, ba't hindi ka pumupunta dito? Galing ho ako ng ospital. Anong meron? Merong may sakit. May COVID. Ba't mo pinuntahan? Ang tanging na isagot ko lang, dahil pari ako. Dahil pari ako. Hindi ko masisisi ang mga nanay kung sila ay mag-aalala, hindi dahil sa hindi ka nila mahal, pero dahil hindi ka lang nila gustong mapahamak. At iyon po ang nanay. Yun ang mga magulang. Mga magulang na gagawin ang lahat para sa mga anak. Kasama po ito sa sequel ng kwento ko. Kasi minsan may mga kwentong walang kwenta, pero dapat ang kwento natin may kwenta. Kasama sa sequel ng aking kwento tungkol sa pagdalaw ko sa preso. Nung madalaw ako sa preso at merong isang taong i-execute ng death penalty. Pagtapos kong pumasok sa loob at nakausap ko yung taong mamamatay, na-meet ko sa labas yung nanay. Tinanong ko yung nanay, anong nararamdaman ninyo? Mamamatay na yung anak ninyo. Ang tanging niyang nasabi sa akin, pasensya ka na, Father. Kahit ano man ang nagawa niyan, anak ko yan. Anak ko pa rin yan. Kahit na nagkamali yan, anak ko pa rin yan. At sa lahat ng taong tinitignan siya bilang masamang tao, ang tingin ko sa kanya, isang anak na isinilang dito sa mundo. Ngayon po ay Mother's Day. Siguro we will be celebrating Mother's Day in a different way. Dahil usually ang mga tao kumakain ng lunch, may lunch date, bumibili ng bulaklak. Pwede pa rin naman. May mga taong itinitreat si nanay nila. Ang nanay ko, mabilis lang yan. Bigyan mo lang yan ng panahon para manood ng teleserye, masaya na. Pero yung mabati man lang sila, mabigyan sila ng panahon. Hindi mo man sila pwedeng yakapin ngayon? Mahirap, hindi po ba? Isa sa mga pwede nating gawin pagkatapos nito. Sana po bigyan natin sila ng parangal. Ang mga pangako ng Diyos sa Ebanghelyo, ang pagpunta sa langit, ang paghahanda ng Diyos ng tahanang maayos sa kalangitan. Ito po ay binibigay sa atin ng Panginoon. A taste of heaven when we love our parents. Kasama po yan sa 10 utos ng Diyos. Igalang mo ang iyong ama at ina. Kahit na minsan, hindi na ikaw ang pasaway, sila na ang pasaway. Mahalin pa rin ang mga magulang. Kasama din po siguro sa pagdadasal ay ang mga mother-in-law, biyanan. Po mga tao, mahirap mahalin ang mother-in-law. Pero kasama sa Diyos,
If your mother-in-law is your mother-in-law, your wife is the law, and therefore you should obey the law. Kaya po, yan po ang mas magandang pinakikita sa atin ng Panginoon, ang kahalagahan ng panahong ito. Sana nga po ngayong panahon ng COVID, mas nakita natin kung anong mahalaga. Pamilya, pagmamahal, pananampalataya, kalikasan, ang ating pong magagawa sa isa't isa. Nawa po natuturuan tayo ng Diyos ng tama, nagagawa rin natin ng tama. Mahalin natin ang apat na nanay. Mother Earth, Mother Church, our own mothers, and the Blessed Virgin Mary. Sila ang ating ina. Tumayo tayong lahat at ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat ng may gawa ng langit at lupa at lahat ng nakikita at di nakikita. Sumasampalataya ako sa isang Panginoong Jesucristo, bugtong na anak ng Diyos, sumilang sa Ama bago pa magkapanahon. Diyos buhat sa Diyos, liwanag buhat sa liwanag. Diyos na totoo buhat sa Diyos na totoo. Sumilang at hindi ginawa. Kaisa ng Ama sa pagka-Diyos at sa pamamagitan niya ay ginawa ang lahat dahil sa ating pawang mga tao at dahil sa ating kaligtasan. Siya ay nanaog mula sa kalangitan. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, kay Mariang Birhen at naging tao. Ipinako sa krus dahil sa atin, nagpakasakit sa hatol ni Poncio Pilato, namatay at inilibing. Muli siyang nabuhay sa ikatlong araw, ayon sa banal na kasulatan. Umakyat sa langit, sa kalangitan, at lumuklok sa kanan ng Amang may kapal. Paririto siyang muli ng may dakilang kapangyarihan upang hukuman ang mga buhay at mga patay. Sumasampalataya ko sa Espiritu Santo, Panginoon na nagbibigay buhay, na nanggagaling sa Ama at sa Anak. Sinasamba siya at pinararangalan kaisa ng Ama at ng Anak. Nagsalita siya sa pamamagitan ng mga propeta. Sumasampalataya ko sa iisang banal na simbahang katolika at apostolika, gayon din sa iisang binyag, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, at hinihintay ko ang muling pagkabuhay ng nangangamatay at ang buhay na walang hanggan. Amen. Ang Diyos amang makapangyarihan na ang ibig ay maligtas ang lahat ng tao at nakaalam ng katotohanan, halina mga kapatid kong ginigiliw at aimtim tayong manalangin. Tugon, Amang bumubuo sa amin bilang bayang hinirang, dinggil mo kami. Amang bumubuo sa aming bilang bayang hinirang, dinggil mo kami. Para sa mga namumuno sa simbahan, upang maging bukas ang kanilang mga isip at puso sa pangailangan ng mga kapatid nating gipit sa buhay, manalangin tayo sa Panginoon. Amang bumubuo sa amin bilang bayang hinirang, dinggil mo kami. Para sa lahat ng mga Kristiyano at mga taong may mabuting kalooban, upang sa taong ito ng ekumenismo at pag-uusap hinggil sa pananampalataya, ay mahanap nila si Kristo bilang daan tungo sa pagkakaisa, manalangin tayo sa Panginoon. Amang bumubuo sa amin bilang bayang hinirang, dinggil mo kami. Para sa mga namumuno sa ating bansa, upang maunawaan nila ang katotohanan ng pahayag ni Kristong muling nabuhay para sa ikapapanuto ng ating lipunan, manalangin tayo sa Panginoon. Amang bumubuo sa amin bilang bayang hinirang, dinggil mo kami. Para sa mga taong nawawalan ng pag-asa sa buhay, upang makita nila ang kanilang kagipitan ay maaaring maging daan sa pagtuklas ng mga bagong paraan ng paglilingkod, manalangin tayo sa Panginoon. Amang bumubuo sa amin bilang bayang hinirang, dinggil mo kami. Para sa mga ina, naway lagi silang maging ilaw ng kanilang mga tahanan at patnubay sa kanilang mga anak, manalangin tayo sa Panginoon. Amang bumubuo sa amin bilang bayang hinirang, dinggil mo kami. Para sa lahat ng may karamdaman, lalo na ng novel coronavirus, at para sa lahat ng mga doktor, nurses at nangangalaga sa may sakit, mabigyan nawa sila lagi ng lakas sa kanilang mga gawain,
manalangin tayo sa Panginoon. Amang bumubuo sa amin bilang bayang hinirang, dinggin mo kami. Para sa ating lahat na nagkakatipon sa pagdiriwang na ito, upang lumakas ang ating pananalig kay Kristong muling nabuhay bilang ating daan, katotohanan at buhay, manalangin tayo sa Panginoon. Amang bumubuo sa amin bilang bayang hinirang, dinggin mo kami. Tahimik nating ipanalangin ang ating mga sariling kahilingan kasama ng ating patronang Santa Marta. At para sa kaluluwa ni Norma Mario sa kanyang ika-40 araw, manalangin tayo sa Panginoon. Amang bumubuo sa amin bilang bayang hinirang, dinggin mo kami. Isama din natin sa ating mga dasal ang kahilingan para kay Jermaine Rival for her protection and safety from work, para sa birthday ni Merkenia Punsalang, at para sa ikakapayapa ng kaluluwa ni Anita Mateo Sarandi, pati na rin kay Tess Teresita San Juan. Idalangin din natin ang lahat ng mga gumaling at patuloy na gumagaling para dito po sa COVID-19, sina Dela Belisario, pati po sa mga kahilingan sa kalusugan para kay Anisa Ramirez Araceli Guerrero, Jason Spiritu, Ed San Miguel, Luz Malig, Jimmy Manipis. Dalangin po natin ang lahat ng mga yumauna, lahat ng mga namatay, pati na sina Pablito de la Cruz, Adi Hernandez, Jesus Dizon, at Domingo Cortez. Amang makapangyarihan, ikaw ay aming kanlungan at lakas. Bilang tugon sa aming ngayong dumadalangin, itulot mong ikaw ay aming makapiling. Ginawa mong kami makapanalangin taimtim, kaya't ang aming pagtitiwala ay aming hinihiling ay pagkaloob mong totohanan naming kamtin sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panginoon, aming alay, itong alak at tinapay sa altar mo ilalagay, tanggapin sa iyong kamay lahat ng aming mahal sa buhay, lahat ng aming aring taglay, talino at kalayaan sa'yo ngayon iaalay, itong alak at tinapay, magiging si Kristo tunay, gawing batid aming buhay, pagkat sa'yo tumalisay. Manalangin kayo mga kapatid, daw ang paghahain ito ay tanggapin ninyong lahat. Manalangin kayo mga kapatid, ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha sa paghahain ng banal na pagpapalitan ng iyong mga kaloob at ng aming alay, kami pinagsasalo mo sa iyong buhay na namumukod tangi at walang kapantay. Ipagkaloob mong aming mapakinabangan sa aming pakikisamang aming maaasahan
ay siya ring umiral sa aming pamumuhay araw-araw sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sumainyo ang Panginoon. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat ay ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong gabing, ngayong aming ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Ang iyong anak na minamahal ay naghain ng sariling buhay. Siya ang tupang maamong umako sa kaparusahan upang mapatawad ang kasalanan ng sanlibutan. Sa pagkamatay niya sa banal na krus, ang kamatayan namin ay kanyang nilupig. Sa pagkabuhay niya bilang manunubos, pag-asa at pagkabuhay ay aming nakamit. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng lahat ng kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya. Pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabing, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman ang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabing, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay kunitain, sarili ay inihain, bilang pagkait inumin, pinagsasaluhan natin, hanggang sa siya'y dumating. Hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami nagsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaysa ni Francisco na aming Santo Papa, ni Jose na aming Arsobispo at ng lahat ng mga pari. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, kaysa ng mga apostol, ni San Jose, ni Santa Teresa, ni Santa Marta, at lahat ng mga banal na namuhay sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo,
may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesus Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Sa tagubilin na nagagaling na utos at turo ni Jesus na ating Panginoon at Diyos, ating ipahayag ng may lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat sa iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. Tayo po'y maghayag at magbigayan ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka. Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito si Kristo, ang ating Panginoon at tagapagligtas, ang unang nagmahal sa atin. Siya rin ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayong sa Kanya ngayon ay tatanggap at inaanyayahan sa Kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. For those joining us via live streaming at this celebration of our Holy Eucharist, this is the part we pray the act of spiritual communion. My Jesus, I believe that you are truly present in the most blessed sacrament. I love you above all things and I desire to receive you into my soul. Since I cannot at this moment receive you sacramentally, come at least spiritually into my heart. I embrace you as if you were already there and unite myself wholly to you. Never permit me to be separated from you. Amen. Liwanag ng aming puso, sa aming manahan ka. Ang init ng iyong biyaya sa aming ipadama. Patnubay
siyang magsilbing gabay. Pag nalayo ka sa amin, ang tao'y walang halaga. Di namin makakaya ng hanguin ang kaluluwa. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, manatili kang kapiling ng iyong sambayanan na ngayon pinapakinabang mo sa iyong sariling buhay at gawin mong kami pasulong na makahakbang mula sa dati naming pagkamakasalanan patungo sa pagkabuhay na nagdudulot ng iyong kabutihan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Oratio Imperata against the spread of novel coronavirus. God our Father, we come to you in our need to ask your protection against the 2019 novel coronavirus that has claimed lives and has affected many. Pray for your grace for the people tasked with studying the nature and cause of this virus and its disease, and of stemming the tide of its transmission. Guide the hands and minds of medical experts that they may minister to the sick with competence and compassion, and of those governments and private agencies that must find cure and solution to this pandemic. We pray for those afflicted that they be restored to health soon. Grant us the grace to work for the good of all and to help those in need. Grant this to our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God, forever and ever. Saint Michael the Archangel, defend us in battle. Be our protection against the wickedness and the snares of the devil. May God rebuke him, we humbly pray. And do thou, O Prince of the heavenly hosts, by the power of God, cast into hell Satan and all the evil spirits who wander through the world, seeking the ruin of souls. Amen. Saint Michael the Archangel, Saint Martha. We shall now be blessing all mothers. If you have your mothers there in front of you, tell them to stand. And those children, in-laws, friends joining us at this Mass, stretch out your arms to bless our dear mothers. O God, O good and gentle God, we pray in gratitude for all mothers and for all the women who have joined with you in the wonder of bringing forth new life. You who became human through a woman, grant that all mothers the courage that they need to face the uncertain future that life with children always brings. Give them the strength to live and to be loved in return, not perfectly but humanly. Give them the faithful support of husbands, family, and friends as they are the physical and spiritual growth of their children. Give them joy and delight in their children to sustain them through the trials of motherhood. And most of all, give them the wisdom to turn to you for help when they need it most. May every mother find this blessing helpful. Be especially bright benediction upon mothers everywhere on your blessed day. And may God, who truly loves everyone and all mothers, continue to bless our own. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Announcement.
After 30 minutes after this Mass, we shall be having the drive-by hello and smile, meet and greet style, COVID-19 style, here at the parking lot at the hours of 12 and 1. For those who are watching us, you could join us as you drive by, and the priest will be here to greet you. The other day, there are talks about what if our churches will be open soon, but they did not give us the date, but we are being asked to prepare for it. In the meantime, the office, the parish office, will be open Monday to Friday from 9 o'clock until 5 in the afternoon, and on weekends, Saturday and Sunday from 9 to 12. But please do observe proper physical distancing. You know, the right word to use is physical distancing, not social distancing. Social distancing has a negative effect, which means you're angry, you socially distant yourself from that. So the proper term to use is proper physical distancing. That is to be apart from each other, but not really you're angry at the person, but you are just separated by a physical distance. So that's the term that we will be using, not social distancing, but physical distancing. And then just wear masks whenever you go to our office to protect you and protect also. So you can now go and request Mass Monday to Friday, 9 to 5, and Saturday, Sunday, 9 to 12 o'clock. You can buy candles. If you would like to light it inside the church, that lets them know, I can open the church for a few minutes for you and light them inside, just as we have candles now inside the church. People are really praying for somebody or something in their life. So that's available, that could be arranged. So as you enter at 12 o'clock until 1, you use the temple gate. You enter to the temple gate and we exit through Azusa Gate. Ushers, marshals will be there to direct the traffic for us. We need your support. Our community needs your support. Please continue supporting us by sending us your offerings, your envelopes, and at the same time also giving via online giving. It's available under www.stmarthavalinda.org and look for the menu that says Donate Now. If you are new at our parish and you just watch our live stream and it has blessed you, please do help us. Our address is 444 North Azusa Avenue, La Puente, California, 91744. I'll say it slowly. 444 North Azusa Avenue, La Puente, California, 91744. And then you could help our parish, and you could also drop by the parish and be able to turn in your envelopes and donations. If you are still unable to go out of your homes, just call them, give them a call, and let them know that you want your envelopes to be picked up, and I'm doing that once in a while. I go and visit homes to pick up envelopes. There will be a Zoom conference rosary on Wednesday, the 13th of May, to celebrate the 103rd celebration of the apparition of Our Lady of Fatima. It will happen here at St. Martha at 6:15. It will start with the rosary, then the coronation of the Lady, and then the Mass will follow. It will end with the Mass. So the Zoom meeting ID is available at Facebook, at the website, and then the password is Fatima. So please, if you could join us, that too will be live streamed at our YouTube, Facebook accounts. Hopefully, we will have a consecration of the Immaculate Heart of Mary on May 31st, Sunday at 5 o'clock. We do pray that this will happen too, and our church will be open by that time. Adoration exposition is still available for us Monday to Friday from 3 to 6, and Sunday from 3 to 6 as well, Monday to Friday and Sunday. And afterwards, there will be benediction at 6 o'clock, and the whole month of May, we pray the Holy Rosary at 6:30. Again, the rectory office will be open now, weekends 9 to 12,
Monday to Friday, 9 to 5 p.m. We ask the Blessed Mother to bless us today and always as we pray, Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Saint Augustine said it beautifully. When we were born, the Lord did not require our consent. Nung ipinanganak ka sa mundong ito, hindi tinanong ng Diyos, gusto mo bang ipanganak? Hindi ka tinanong ng Diyos, basta ikaw ay pinanganak lang. But if you want to be saved, if you want to go to heaven, the Lord needs your consent. Kailangan nating makipag-cooperate sa Diyos kung gusto nating masalba. Sana po sa pagkakataong ito, tayo po ay nagbibigay ng yes kay Lord at masabi nating, Lord, save us. Sumainyo ang Panginoon. At pagpalain nawa tayo ng makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humayo kayong mapayapa, taglay ang pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos. Ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon. Nagagalak ang aking espiritu sa aking tagapagligtas, sapagkat nilingap niya kababaan ng kanyang alipin. Mapalad ang pangalan ko sa lahat ng mga bansa. Ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon. Nagagalak ang aking espiritu sa aking tagapagligtas. Happy Mother's Day.